Puno ang pinaka-eleganting restaurant sa Maynila noong gabing iyon. Ngunit para sa milyonaryo, tumigil ang oras nang magtama ang kanyang mga mata sa isang mukha na hindi na niya inaasahang makikita pa. Doon, sa harap ng malambot na liwanag ng mga chandelier at ang gulo ng mga customer, ay nakatayo ang kanyang dating asawa, isang itim na babae na may matatag na tingin. Ang kanyang mukha ay nagdadala ng bigat ng dignidad na hindi kailanman nagawang nakawin ng buhay. Sa tabi niya, inosenteng. Naglalaro ang tatlong bata na may mapusyaw na kayumangging balat at hindi mapag-aalinlangan ng mga katangian, na hindi nila namamalayan na sa sandaling iyon ay nagigising sila sa puso ng lalaki ng isang alaala na hindi maikakaila. Lumamig ang kanyang dugo hindi dahil sa hindi inaasahang muling pagkikita, kundi dahil sa bawat detalye ng maliliit na mukha na iyon ay tila sumasalamin sa sarili niyang kabataan. At sa segundong iyon, sa gitna ng kalansing ng mga kubyertos at tawanan, ang nakaraan ay bumangga sa kasalukuyan, nagbunyag ng isang lihim na hindi kailanman magiging handa ang lipunan na masaksihan. Sinubukan niyang umiwas ng tingin, ngunit huli na ang lahat. Nagtawanan ang mga bata, pamilyar na pamilyar ang kanilang mga kilos, parang mga dayandang ng kanyang sarili sa ibang buhay. Lalong bumilis ang tibok ng puso ng milyonaryo, hindi mula sa dati niyang pagnanasa, kundi sa kakaibang pakiramdam na sa wakas ay nakahanap na ng paraan ang katotohanan upang maihayag ang sarili nito. Tumingala ang dating asawa at tahimik na tumitig sa kanya, na para bang alam niyang darating ang sandaling ito. Walang mga hiyawan, walang mga paliwanag, tanging ang katiyakan na ang lahat ng mga tao ng katahimikan ay malapit ng gumuho sa paningin lamang ng isang simpleng pagtatagpo. Naramdaman niya ang bigat ng karma na papalapit, hindi bilang malupit na parusa, ngunit bilang hindi maiiwasang hustisya ng kung ano ang nakatago. Tila nanunood ang buong restaurant kahit walang nakakaintindi sa tinatagong drama. At kaya nagsimula ang isang kwento kung saan ang sakit, pag-ibig, at ipinagbabawal na katotohanan ay magkakaugnay sa isang hindi maiiwasang kahihinatnan. Ang milyonaryo ay palaging naniniwala na ang nakaraan ay maaring ilibing sa ilalim ng mga layer ng karangyaan, matagumpay na mga negosyo, at kumikinang na mga headline na pumupuri sa kanyang kapalaran. Ngunit sa mainit na gabing iyon sa Maynila, sa gitna ng bulong-bulungan ng isang high-end na restaurant at pag-iingay ng mga basong kristal, natuklasan niyang hindi nakakalimutan ng tadhana. Nakaupo sa isang mesa kasama ang mga dayuhang kasosyo, tinatalakay niya ang mga bagong pamumuhunan ng biglang bumukas ang pinto at napalitan ng katahimikan ang kanyang panloob na mundo. Doon, ilang di pa lang ang layo, ay lumitaw ang figurang inakala niyang hindi na niya makikita. Ang kanyang dating asawa, ang babaeng minsang naging alab niya, ang kanyang lihim at ang sugat na hindi naghihilom. Iwan ang iyong i-like at mag-subscribe sa channel para patuloy ang pagkakaroon ng access sa karagdagang mga kwentong katulad ito. Naglakad siya nang may tahimik na kakisigan, nakasuot ng isang simpleng damit, ngunit ang kanyang matatag na tindig ay nakakakuha ng mga sulyap na tila siya ay isang reyna. Sa paligid niya, 3 bata ang tumakbo sa pagitan ng mga mesa, tumatawa at naglalaro sa kawalang kasalanan ng mga taong walang kasalanan, ngunit sa sandaling iyon, dinala sa kanilang mga mukha ang refleksyon ng katotohanan na hindi na maitatanggi. Natigilan ang milyonaryo. Ang bawat kurba, bawat tampok, bawat hitsura ng mga babaeng iyon ay parang isang malupit na salamin ng kanyang sariling kabataan. At ang kanyang puso na minsang natatakpan ng mga numero at ng mga salamin na dingding ng mga skyscraper ay nagsimulang tumibok ng malakas na parabang hinubaran siya ng buhay sa harap ng lahat. Napansin ng dating asawa ang kanyang titig at saglit tila natigil ang oras. Walang mga ngiti, walang mga salita. Naroon lamang ang bigat ng mga tao ng katahimikan, ng mga lihim na itinatago ng mga kamay na bakal. Ang restaurant na may eleganteng kapaligiran ay naging isang entablado para sa mga alaala.
Naalala niya ang mga panahong namuhay sila sa pagtatago, ang pag-ibig na namumulaklak sa kabila ng kanilang pagkakaiba, at ang paghihiwalay na hindi lamang isang pagpipilian, kundi isang pagpataw ng mundong hindi sila tinanggap ng magkasama. Ngayon, doon, sa puso ng Maynila, sa harap ng isang madla na walang kamalay-malay, ang buhay ay mahirap. Tumawa ng malakas ang mga bata, tinatawag ang kanilang ina, humihingi ng atensyon, at ang bawat tunog ay parang talim na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Sinubukan ng milyonaryo na itago ito sa kanyang mga kasosyo, ngunit ipinagkanulo ng kanyang mga mata ang paghihirap. Siya na noon pa man ay nakahanda na ang mga sagot, ngayon ay natahimik. Sa loob niya, nagsimula ang isang matinding labanan, harapin ang katotohanan o tumakas muli. Ngunit may nagsabi sa kanya na walang pagtakas. Hindi nagpapatawad ang karma, naghihintay lang ito ng tamang sandali. At sa pagkakataong iyon, nang wala man lang napalitan ng kahit isang salita, alam niyang hindi na mauulit ang kanyang buhay. Ang kanilang muling pagsasama ay hindi isang pagkakataon. Ito ay kapalaran. At ang tadhana, sa pinakamalupit at pinakamakatarungang anyo nito, ay pinili ang lugar na iyon, noong gabing iyon, para sa lahat ng mga lihim na mahayag. Mabilis na naglakad ang waiter sa pagitan ng mga mesa, bitbit ang mga umuusok na pinggan. Ngunit para sa milyonaryo na wala ang buong restaurant. Hindi na niya narinig ang mga pag-uusap sa negosyo, ang pinipigilang pagtawa o ang pinong tunog ng salamin na itinataas. Ang tanging umiiral sa sandaling iyon ay ang kanyang mga mata madilim at malalim na gaya ng gabi ng Pilipinas, nakatitig sa kanya ng may tindi ng isang taong hindi nangangailangan ng mga salita upang ilantad ang mga lumang sugat. Ang kanyang dating asawa ay hindi nagpakita ng sorpresa na tila inaasahan niya ang pagtatagpo na ito. Pasimple niyang itinaas ang kanyang baba at mahigpit na hinawakan ang isang kamay ng kanyang mga anak na babae, habang ang dalawa pa ay nakaupo sa tabi niya, hindi napapansin ang bigat na nakasabit sa hangin. Napansin ng mga dayuhang kasosyo ang kanyang kakulangan sa ginhawa. Tahimik na komento ng isa sa kanila, sinusubukang hilahin ang milyonaryo pabalik sa realidad, ngunit hindi siya nakasagot. Ang kanyang isip ay tumatakbo, na para bang ang lahat ng mga tao na sinubukan niyang itago ay bumalik sa isang avalanche. Naalala niya ang kanyang kabataan, nang lihim niyang minahal ang babaeng iyon, nagtatago sa mga mapanuring mata na ayaw tanggapin ang pagsasama. Naalala rin niya ang sandali ng kanilang paghihiwalay nang mawala siya sa buhay nito nang walang bakas, hindi lamang ang kanyang pagnanasa, kundi pati na rin ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ngayon, nakatayo sa harap ng mga inosenteng naglalaro na mga bata, napagtanto niyang maaring mas marami pa ang nakuha niya kaysa sa inaakala niya. Naglakad ang kanyang dating asawa sa malapit na mesa, umupo ng mahinahon at nag-order ng menu. Walang pagmamadali, walang kaguluhan, ngunit ang tanging pagkilos na naroroon ay sapat na upang basagin ang harapan ng seguridad ng milyonaryo. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanyang mga kasosyo. Pinilit ang isang mekanikal ng ngiti, ngunit ang pawis sa kanyang noo at ang nawala na tingin sa kanyang mga mata ay nagkanulo sa kanyang maskara. Nagkatinginan ang mga negosyante na intriga at nakilala pa ng ilan ang babae mula sa malayo. Kumakalat ang mga alingaw-ngaw ng matagal ng pag-iibigan, ilang taon na ang nakalipas, ngunit walang sinuman ang may anumang patunay. Ngayon ang ebidensya ay huminga, tumawa at kumalas sa pagitan ng mga mesa na may tatlong pares ng mga mata na sumasalamin sa kanya. Huminga ng malalim ang milyonaryo na parang sinusubukang sumisid mula sa isang bagyo, ngunit siya ay nauubusan ng hangin. Sa bawat segundo, mas lalo siyang na-expose. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas ang baso ng tubig at nang tumingin muli sa kanya, hindi galit ang nakita niya, kundi mas masakit pa, katahimikan. Isang katahimikan na nagsalita ng mas malakas kaysa sa 1,000 akusasyon. Isang katahimikan na nagdala ng mga taon ng kawalan, mga gabi ng mga nakatagong luha, mga labanang lumaban sa malayong kanyang maabot. Hindi niya kailangang sumigaw. Sapat na ang
Kanyang tingin para ipaalala sa kanya na may mga utang na hindi kayang bayaran ng lahat ng pera sa mundo. Tumayo ang mga bata at tumakbo papunta sa dessert counter, tumatawa na parang mga bata lang. Pinagmamasdan niya ang mga ito, nakaramdam siya ng bukol sa kanyang lalamunan. Bawat galaw niya ay refleksyon niya, ang paraan ng pagngiti niya, ang pagtaas ng kilay niya, maging ang paghawak niya sa kanyang mga kubyertos ay naaalala ang kanyang naghihirap na pagkabata bago naging milyonaryo. Ang bigat ng pagkakahawig ay hindi maiiwasan. At sa sandaling iyon, naunawaan ng milyonaryo na hindi na mapipigil ang katotohanan. Pinili ng tadhana na ilantad siya, hindi sa kanyang mga kaaway, kundi sa kanyang sarili. Alam niyang hindi doon magtatapos ang gabi. Ang muling pagsasama ay pagbubukas lamang ng isang sugat na handang dumugo muli. At ang pinakamasakit ay hindi ang kahihiyan na nasa harap ng kanyang mga kapareha, ngunit ang pakiramdam na bumabalik sa kanya ang buhay na may interes, lahat ng sinubukan niyang itago. Nang matapos ang hapunan kasama ang kanyang mga kasosyo, halos hindi naalala ng milyonaryo ang kanyang sinabi. Ang kanyang mga salita ay mekanikal, slurred sa hangin, habang ang kanyang isip ay nanatiling nakulong ilang talampakan ng layo kung saan siya nakaupo kasama ang mga bata. Nagsisimula nang mawalan ng laman ang restaurant, ngunit ang bigat ng reunion na iyon ay pumipintig pa rin sa bawat sulok. Palihim niyang pinagmamasdan ang dating asawa na tumawa ng mahina sa sinabi ng isa sa mga babae. Ito ay isang pigil na tawa na minarkahan ng oras, ngunit dala nito ang parehong lakas tulad noong nanalo ito sa kanya sa nakalipas na mga taon. Nang sa wakas ay nagpaalam na ang mga mag-partner, iniwan ang milyonaryo na mag-isa sa mesa na pagtanto niyang wala ng takasan. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, para siyang duwag sa hindi pagharap sa kanya. At sa dilema na ito ay huminto siya, huminga ng malalim, at naglakad patungo sa kanyang mesa. Bumalik na ang mga bata sa kanilang mga dessert, naiwan saglit ang kanilang ina. Tumayo siya sa harapan niya, hindi sigurado kung ngingiti o iiyak. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sapat na matatag upang putulin ang katahimikan. Hindi ko alam. Tumingala siya at walang sorpresa sa hitsurang iyon. Para bang ilang taon na siyang tahimik na nag-eensayo sa sandaling ito. Hindi siya nakasagot kaagad. Nakatingin lang siya, hindi siya komportable, na para bang tinitimbang ang bawat salitang hindi niya kayang sabihin. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita siya ng mahinahon ng isang taong hindi na kailangang sumigaw. Hindi mo ba alam o pinili mong huwag malaman? Ang tanong ay tumama sa milyonaryo na parang isang suntok. Sinubukan niyang ipaliwanag, nagbibiro tungkol sa kung paano sila pinaghiwalay ng buhay, kung paano siya kinain ng negosyo, kung paano siya naniwala na tinahak niya ang ibang landas. Ngunit ang bawat pangungusap ay tila isang dahilan. Nakinig siya ng hindi naaabala, pinananatili lamang ang kanyang mga mata na parang may nanonood sa isang lalaki na sinusubukang tumakas sa sarili niyang anino. Nang matapos siya, ang kanyang pananahimik ay mas mahusay kaysa sa anumang paratang. Hindi ko sila kasalanan, she finally said, her tone a mix of firmness and pain. Buhay sila, buhay na dinala kong mag-isa dahil nagpasya kang tumalikod. Pakiramdam ng milyonaryo ay nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Naghanap siya ng mga salita, sinusubukang bigyang katwiran ng kanyang sarili sa pagsasabing hindi niya alam ang tungkol sa pagbubuntis, na hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak na babae kung alam niya. Ngunit siya, na may malungkot ng ngiti, ay tumugon. Ito ay hindi tungkol sa pag-alam o hindi pag-alam. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinili mong hindi hanapin, ang bigat ng pangungusap sa pagitan nila. Ang restaurant na dati ay tila pinangyarihan ng isang matalik na trahedya, ngayon ay naging isang tahimik na courtroom. Bumalik sa hapag ang mga bata, nagtatawanan, may dalang mga makukulay na matamis, walang pakialam sa bigat ng usapan. Tumingin siya sa kanila at sa unang pagkakataon, hindi niya napigilan ang kanilang mga tingin ng hindi nahihiya.
Sila ay katulad niya na ang pagtanggi nito ay magiging katawa-tawa. Ngunit ang pag-amin nito ay nangangahulugan ng higit pa sa pagkilala sa isang pagkakamali. Ito ay pagtanggap na ang nakaraan ay bumalik upang angkinin siya ng tiyak. Bago pa siya makapagsalita, tumayo na siya. Mahinahon niyang binayaran ng bill, hinawakan ng mga bata sa kamay at naghanda na umalis. Sinubukan niya itong pigilan, bahagyang hinawakan ang braso nito, ngunit mariin itong itinulak palayo. Tumingin siya sa mga mata nito sa huling pagkakataon at sinabi sa mahinang boses, halos pabulong puno ng kabalintunaan, "Palaging hinahanap tayo ng tadhana, maaga o huli," at umalis siya. Iniwan siyang mag-isa, napapaligiran ng mga bakanteng mesa at ang alingaw-ngaw ng katotohanang imposibleng patahimikin. Ang bukang liwayway ng Maynila ay may sariling ingay. Malayong mga busina, mga motorsiklo na humahampas sa kahalumigmigan, mga tinig na walang tigil. Sa tuktok ng glass-enclosed building sa Bonifacio Global City, naglakad ang milyonaryo sa apartment na parang sinusukat ang sarili niyang kasalanan sa mga hakbang. Sinubukan niyang magbasa ng mga ulat, sumagot ng mga email, suriin ang mga projection. Natunaw ang lahat sa alaala ng tawa ng mga dalaga at ang tahimik na tingin ng dating asawa. Nagliwanag ang lungsod sa ibaba, ngunit walang nag-iilaw sa loob. Binuksan niya ang isang drawer na iniiwasan niya sa loob ng maraming taon at nakita niya ang isang lumang litrato na ninilaw sa mga gilid na kinunan noong siya ay wala pa. Ang awkward na gupit, ang ngiti ng isang taong naniniwala na ang pag-ibig ay maaring sumalungat sa kaayusan ng mundo. Nakilala niya sa mga katangian ng sarili niyang mukha ang nakita niya sa mga mukha nila. Kumalabog ang kanyang tiyan. Umupo siya sa sofa, nakaluhod ang mga siko at hinayaang bumagsak ang bigat nang hindi nasabi sa kanyang mga balikat. Nag-vibrate ang kanyang telepono ng mga mensahe mula sa kanyang mga kasosyo na nagtatanong tungkol sa mga kontrata sa Cebu, ngunit ang sagot na gusto niya ay hindi magkasya sa isang memo. Nabigo ako. Sa halip, itinatype niya ang kanyang pangalan sa search bar. Wala. Walang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, walang address, ang disiplina lang na kawalan ng laman ng isang taong sinanay ang kanilang sarili na makalimot. Lumitaw ang mga scrap ng memorya, isang magkakaibigan, isang lumang email, ang kapitbahayan kung saan sinabi niyang pinakamalaya ang pakiramdam niya malapit sa ermita nang hindi sila nakikilalang naglalakad sa tag-ulan. Nagpasiya siyang bumaba. Ang elevator ay bumagsak sa mga sahig sa bilis ng huli na panghihinayang. Sa parking lot, pinaalis niya ang driver. Kailangan niyang pamahalaan ang sarili niyang pagkakamali. Ang mga basang kalye ay sumasalamin sa mga neon sign at karaoke bar. Sa Quiapo, nangongolekta ng mga paninda ang mga night vendor at sinabi sa kanya ng isang inaantok na security guard na sarado ang restaurant ng 2:00 na marahil ay may kakilala ang staff sa kanya. Nagpasalamat siya, nag-iwan ng tila walang kwentang card at naglakad ng walang patutunguhan hanggang sa huminto siya sa baybayin ng Manila Bay, dala ng hangin ng asin at alaala. Nakaupo sa hood ng kotse, narinig niya ang mga tinig ng mga mag-asawa na nagtatawanan sa ilalim ng makukulay na payong at naisip kung paano masaktan ang kagalakan ng ibang tao kapag ang kanyang sariling dibdib ay isang madilim na silid. Ang tanong ay dumating na parang tubig. Bakit hindi niya ito hinanap? Hindi lang takot sa lipunan, sa pamamahayag sa konseho. Ito ay walang kabuluhan. Ito ay ang pagpili ng bersyon ng kanyang sarili na akma sa mga pabalat at pag-abandona sa isa na nanginginig sa pag-ibig at kawalan ng katiyakan. Nagsimulang gumuhit ng maputlang linya si Dawn sa abot tanaw ng sa wakas ay napagpasyahan niyang hindi sapat ang pagpapahirap sa sarili, kailangan niyang kumilos. Bumalik siya sa restaurant kung saan siya nakilala, nakipag-usap sa manager at humingi ng mga record, hindi para ilantad ang kanyang sarili, kundi para humingi ng mensahe. Tell him I just want to talk, na walang hinihingi, walang pressure, tanging ang totoo. Napansin ng manager ang makapangyarihang figura na iyon sa mga mata ng isang taong nakakita
sa isang ordinaryong tao sa unang pagkakataon at tumango. Sa kanyang pag-alis, isang grupo ng mga manggagawa ang sumakay sa unang diip ng umaga. Ang mga babae ay tumalon muli sa kanyang ulo na parang tumatakbo sa kanyang dibdib. Nai-imagine niya ang mga backpack sa paaralan, mga nakasulat na notebook, mga hapon ng merienda. Isang buhay na maaari niyang sundin ngunit hindi. Bumalik sa apartment, ang liwanag ay nasalanta na sa mga kurtina nang walang humpay na dumating ang pagkahapo. Humiga siya at hindi nakatulog. Naramdaman niya ang pagpintig ng kanyang puso sa unan na parabang gusto nitong tumakas sa mga bedclothes. Sa hangganan sa pagitan ng pagpupuyat at bangungot, nakita niya ang kanyang dating asawa sa harap niya. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tatlong maliliit na kamay. At narinig ang hindi niya sinabi sa restaurant. Hindi ko kailangan ng iyong pera. Kailangan ko ang iyong pangalan kung saan dapat ito palaging naroroon. Napatayo siya bigla. Sumisikat na ang araw sa bintana. Napagpasyahan niya na kung siya ay isang ama, malalaman ng buong mundo. Mula sa kanyang sariling mga salita, hindi mula sa mga bulong sa pasilyo. Ngunit bihirang maghintay ang tadhana para sa mga marangal na deklarasyon. Ang kanyang telepono ay nag-vibrate na may hindi kilalang numero at isang maikling mensahe, tuyo bilang isang hatol. Huwag kang makipag-ugnay sa amin sa ngayon. Bigyan mo ito ng oras. Hindi naiintindihan ng mga batang babae ang ganitong uri ng bagyo. Kung gusto mong patunayan, ang isang bagay magsimula hindi sa akin, ngunit sa kanila. Sa kanya ang pirma. Hinawakan niya ang aparato sa kanyang dibdib, tulad ng isang taong may hawak na isang sugatang ibon at naunawaan na ang daan sa unahan ay hindi humahantong sa mga spotlight o court, ngunit sa pamamagitan ng isang pagkakasunod-sunod ng maliliit, hindi maikakaila ng mga aksyon. Ang walang tulog na gabi ay hindi naging parusa. Ito ay isang imbitasyon, at ang isang imbitasyon, kapag ito ay nagmula sa karma, ay isa na, kung hindi tinatanggap, ay nangangailangan ng interes. Siya ay humakbang sa araw na may pakiramdam na ang bawat hakbang ay binabantayan ng mga mata na hindi masasabing ama, ngunit matututong kilalanin ang tunog ng tunay na bagay. Kinaumagahan, wala siyang ginawang anunsyo, hindi tumawag sa mga mamamahayag o sumulat ng anumang tala. Binuksan lang niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-transform ng guilt into gesture. Maingat niyang hinanap ang manager ng restaurant at tinanong kung maaari siyang maghatid ng 3 backpack ng paaralan na hindi matukoy ang pinagmulan. Ang mga backpack ay dumating pagkalipas ng ilang oras. Mga notebook, isang pencil case, mga lapis, isang maliit na bote ng tubig na nakaukit sa pangalan ng bawat babae, isang angkop na uniforme sa sports, at isang maikling sulat kamay na tala. Para sa kung ano ang sa kanila, laging buo. Hiniling niya na ang mga pakete ay ihahatid ng isang empleyado na parang nag-o-on ng ilaw nang hindi hinahawakan ng switch. Pagkatapos ay tumawag siya ng isang abogado na hindi niya kilala, isang estranghero na sadyang pinili, kaya ang karaniwang makina ay hindi hawakan ng paksa at nagtatag ng isang pondong pang-edukasyon na may mga sugnay na nagbabawal sa anumang publisidad. Ang dokumento ay naglalaman ng isang malinaw na tuntunin. Walang kahit isang sentimo ang maaaring gamitin sa labas ng paaralan ng mga babae, transportasyon at pangangalagang pangkalusugan. Walang apelyido na isasama hanggat hindi nagbibigay ng pahintulot ang kanilang ina. Nais din niyang takpan ang cafeteria ng paaralan, ngunit natatakot na i-highlight ang mga ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang bayaran ang mga pagkain ng buong klase sa loob ng 1 taon. Ang punong guro, nalilito sa kanyang hindi kilalang kabutihang loob, ay nangako ng pagpapasya. Nagpasalamat siya sa kanya at ibinaba ang telepono sa hindi pa nagagawang pakiramdam na sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng naaangkop. Sa hapon, siya ay huminto sa malayo sa gate ng paaralan, sa loob ng mainit na kotse. Ang mga bintana ay bumukas upang makinig sa mundo. Naubusan ng mga bata ang mga backpack na mas malaki pa sa kanilang mga balikat. Ang mga nanay na may makukulay na payong ay nagsasanggalang sa kanila mula sa araw.
Isang nagtitinda ng ice cream ang nagpatunog ng maliit na kampana na parang nagsusumikap ng mga alaala. Nakita niya sila sa malayo, silang tatlo, magkahawak kamay, nagtatawanan sa kung anong inside joke lang ang alam ni ate. Kusa na lang, halos buksan niya ang pinto, halos magtaas ng kamay. Hindi niya ginawa. Nanatili siya roon, hindi kumikibo, isang saksi lamang. Nang lumitaw ang kanyang dating asawa, nakasuot ng simple at may maasikasong ekspresyon, isang matinding paggalang ang bumalot sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang mga anak na parang nagbabantay ng isang kayamanan. Ang kanyang puso ay gustong tumakbo sa kanya, lakas ng loob na nagsabi sa kanya na hindi pa oras. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang kanyang routine nang walang babala. Sa pagitan ng isang pulong sa Makati at isa pa sa Ortigas, dadaan siya sa kanilang kapitbahayan upang maunawaan ang landas ng ulan, ang schedule ng trapiko, ang pamasahe sa diip na parang nag-aaral ng bagong wika bago magsalita. Inayos niya ang palaruan sa plaza kung saan naglalaro ang mga babae sa madaling araw. Pinalitan niya ang mga pagod na swing ng matibay na kadena, muling pininturahan ang sisaw at naglagay ng ilaw upang maalis ang mga anino. Walang nakakaalam ng pangalan ng nagbabayad, nakahanap ng liham ang janitor, upang ang pagkabata ay hindi madapa sa dilim. Sa gabi, sumulat siya ng mga liham na hindi niya ipinadala, nagsasanay sa paghingi ng tawad nang hindi gumagawa ng murang dahilan. Sa bawat pahina, isang simpleng pangako, maging nang walang panghihimasok upang suportahan nang hindi nagpapakita ng off, magmahal nang hindi hinihingi. Napansin ng kanyang dating asawa ang mahinahong alon, ang mga backpacks, ang tala, ang mga uniforme na akmang-akma. Ang punong guro ay nagkomento na ang cafeteria ay mahimalang, natakpan ng buong klase. Ang palaruan ay inayos na parang aksidenteng naalala ng lungsod ang mga ito. Siya ay naghinala noong una, pagkatapos ay lumaban, hanggang sa ang kanyang pag-iingat ay naging isang hindi maiiwasang tanong. Maaring siya ba iyon? Nang banggitin ng empleyado ng restaurant na nahihiya na humiling ng isang lalaki na panatilihing kumpidensyal ang paghahatid at nag-iwan ng mas malaking tip kaysa karaniwan, ang sagot ay bumagsak na parang mahinang ulan. Hindi siya ngumiti, umigting ang mga labi niya dahil gusto ng puso niyang sumuko at ang dahilan niya ay sumabit sa mga alaala. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagsulat ng maikling mensahe. Tinanggal ito, muling isinulat, binura muli. In the end, she simply sent. Nakita ko na. Binasa niya ito sa elevator, sa pagitan ng mga palapag, at naramdaman niyang nakahinga ng maluwag ang buo niyang katawan. Sumagot, siya ng dalawang salita na mabigat sa buhay, salamat oras. Gayunpaman iginuhit ang mga hangganan. Dumating ang isa pang text mula sa kanya, matatag, walang bisita, bawal sumipot sa paaralan, walang press coverage, kung gusto mong maglakad, lumakad, kung saan hindi nila makikita ang iyong mga hakbang na nagiging hadlang. Simpleng sagot niya, oo. Nagpalit siya ng schedule, kinansela ang hapunan para mapanood ng mga importanteng tao ang pagtatanghal ng sayaw sa klase mula sa malayo. Nakatago sa likod ng puno, naka-off ang kamera. Nakadilat ang mga mata na parang isang taong natutong magdasal. Pinagmasdan niya ang isang ritmo ng palakpakan na nabuo, habang ang tatlo sa kanila ay napalampas ng isang hakbang na magkasama at sabay na tumawa, at napagtanto na maging ang kanilang mga pagkakamali ay nangyayari sa pagkakatugma. Isang buhol ang bumangon at nanatili. Ito ay hindi kalungkutan, ito ay pagluluksa para sa nawalang oras. Sa ikalimang araw, ang kanyang dating asawa ay humingi ng isang pulong publiko maikli, walang drama sa isang sulok na coffee shop. Sa isang mas tahimik na oras, ang mga batang babae sa bahay na may kapitbahay. Nauna siyang dumating, ang postura ng isang taong nagtatanggol sa isang hangganan. Umupo siya sa tapat, nakikita ang kanyang mga kamay, walang relo, walang singsing, walang kalasag. Hindi siya agad humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya kung ano ang kanyang ginawa, ang background, ang mga patakaran, ang mga limitasyon.
Sinabi niya na hindi niya sasabihin ng mga anak ko habang ang salitang nasaktan siya. Tatanggapin niya ang isang pagsubok kung kailan at kung gusto niya, at na hanggang noon ang tanging posibleng pagiging ama ay sa pamamagitan ng mga aksyon. Nakinig siya ng hindi gumagambala tulad ng ginawa niya sa restaurant, ngunit may maliit na bagay na nagbago sa kanyang tingin. Hindi ito kahinahunan, ito ay pagkilala. Hindi ko kailangan ng mga pangako, sabi niya. Kailangan ko ng routine. Tumango siya. Every month until the 5th, without fail. If you fail once, I'll dissolve everything myself. Every 5th, ulit niya, inukit ang petsa sa kanyang katawan. Nang matapos ang pag-uusap, itinago niya ang kanyang telepono, huminga ng malalim at idinagdag ang isang tala ng pagkabukas palad na hindi niya inaasahan. Nag-iensayo sila ng kanta para sa school fair. Kung gusto mong makinig sa malayo, ito ay nasa plaza tuwing Miyerkules. Ibinaba niya ang kanyang mga mata upang itago ang pandidilat at simpleng sinabi, "Salamat." Bumalik sa kotse, pinaandar niya ang makina at tumayo ron, nakikinig sa lungsod na parang isang taong natututong makinig sa sarili nilang mga anak na babae bago pa man sila marinig. Ang karma, na madalas na dumating bilang isang pangungusap, ngayon ay tila isang matiyagang master. Bawat tamang kilos ay nagbigay sa kanya ng isang piraso ng lupa, at naunawaan niya na ang pagsisimula muli ay hindi isang stroke ng swerte. Ito ay sunod-sunod na mga hakbang na ginawa sa tamang direksyon. Walang publisidad, walang madla, hanggang sa pag-ibig. Kung pinahihintulutan na tutong bigkasin muli ang sariling pangalan, dumating ang Miyerkules na may kasamang mahinang simoy ng hangin mula sa bay at mataas na ulap na nangangako ng pag-ulan mamaya. Buhay ang plaza ng kapitbahayan, mga bata na naghahabulan ng mga bula, mga ina na nag-uusap sa ilalim ng mga payong, isang nagtitinda ng sorbetes na tumutunog sa kanyang metal na kampana, ang malayong tunog ng karaoke na tumatakas mula sa isang sari-sari. Inihinto ng milyonaryo ang kanyang sasakyan sa dalawang kalye, lumakad sa natitirang bahagi ng daan habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa na parang sinusubukang maging mas maikli kaysa sa kanyang sariling bilis. Una niya itong nakita, ang kanyang dating asawa nakasuot ng puting t-shirt at maong na may hawak na clipboard at isang pinipigilang ngiti na nagtuturo sa mga batang babae ng koro. Sinubukan ng tatlo, so alike, ang ihanay ang lyrics ng kanta ng paaralan habang ang isang speaker ay sumisitsit na matigas ang ulo. Pumesto siya sa likod ng nakaayos na puno sa isang anggulo kung saan makikita niya ang mga ito nang hindi agad nakikita. Ang kanta ay nagsimula ng baluktot, isang pagkaantala dito, isa pa doon at ang tawa ng mga babae ay naayos kung ano ang hindi kaya ng sheet music. Iyon ay kapag ang pagsirit ay naging isang crack at ang microphone stand ay bumigay. Isang segundo ng takot, isa pang reflex. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Naabot ang kinatatayuan bago ito bumagsak sa mga bata. Pinatatag ang base sa isang mabilis na paggalaw at umatras. Walang kabayanihan, timing lang. Nakilala agad siya ng dati niyang asawa. Ang kanyang tingin ay naglakbay sa kanyang ginagawa gamit ang kanyang mga kamay. Hinihigpitan ng tornilyo, pinapantayan ng paa, sinusubukan ng bigat, at pagkatapos ay humakbang muli, bumalik sa kanyang pwesto. Isang tahimik na pasasalamat ang bumalot sa hangin. Tumango siya at bumalik sa parang makeshift speaker ang tibok ng puso niya. Nagpatuloy ang rehearsal. Sa isang punto, ang isa sa mga batang babae ay nakaligtaan sa pasukan at tumingin sa kanyang ina na suminyas ng okay sa isang maikling kilos. Naramdaman ng milyonaryo ang pagnanais na ipakpak ang kanyang mga kamay bilang pampatibay loob, ngunit pinigilan niya. Sa halip, maingat niyang pinulot ang mga maluwag na kable, itinuwid ang extension cord para walang madapa, at winalis ng kanyang mga kamay ang ilang di nakikitang mga tipak mula sa sahig, maliit na gawain na halos walang nakakapansin, ngunit pinipigilan ang mga aksidente. Ang kanyang dating asawa ay nakamasid sa gilid, hindi sinusuri ang panoorin, ngunit ang kanyang disiplina sa pananatili
sa loob ng napagkasundo ang mga hangganan. Walang pananalita, tanging pag-uugali. Tinupad ng ipinangakong ulap ang banta nito at nagsimulang bumagsak ang mahinang ambon na nagpapataas ng amoy ng basang lupa na pinaghalo ang pagkabata sa kasalukuyan. Nagbukas ng mga payong ang mga ina, may naghugot ng tarp, at nagpatuloy sa pagkanta ang mga bata. Kinuha niya ang isang rolyo ng tape na daladala niya sa kanyang bulsa, nakipagpalitan ng tingin sa kanyang dating asawa, humihingi ng walang salita para sa pahintulot, at sa loob ng 2 minuto ay nahiwalay ang jack ng speaker sa tubig. Nang matapos siya, umatras siya pabalik sa gilid ng plaza, kung saan may isang matandang lalaki na nagtitinda ng mga bulaklak ng sampagita na nakatali sa tali. Bumili siya ng 3 at iniwan sa bench sa tabi ng mga backpack, walang note, walang pirma. Ang bango lang na sinasabi ang hindi pa masabi ng bibig niya. Natapos ang rehearsal sa gitna ng maikling palakpakan at pagtitipon ng mga tao sa upuan. Ang mga batang babae ay tumakbo sa kanilang mga backpack at natagpuan ang kanilang mga sampagitas. Sila ay suminghot, ngumiti, nagtalo kung alin ang kukuha, at ang bawat isa ay nakapin sa kanilang buhok na parabang ang hapon ay nanalo ng mga simpleng korona. Naglakad ang kanyang dating asawa sa puno, huminto ng 2 hakbang ang layo. Walang harshness sa boses niya ni kahit anong gentle, may assessment. "Salamat sa tripod," sabi niya. At ang labasan, "Ito ay nasa tamang lugar lamang," ang sagot niya. Bumuntong hininga siya, sinukat ang susunod niyang hakbang. "Next week may dress rehearsal sa barangay hall, closed space, kakaunti ang tao. Kung gusto mo, makinig ka ulit, pwede ka doon, mula sa malayo tulad ngayon." Tumango siya, pinipigilan ang pagnanais na sabihin, "Maaari akong tumulong sa mga upuan. Makukuha ako ng tubig. Kaya ko." Wala siyang sinabi. Ang kanilang kasunduan ay manatili kung saan ang kanilang presensya ay hindi magiging anino. Naunawaan niya ang kanyang pagpigil at idinagdag, halos bilang isang konsesyon. "Napansin nila ang tunog ng iyong mga yabag. Mas malakas silang kumanta pagkatapos ng takot." Tuluyan na siyang tinusok ng pangungusap. Ito ay hindi isang autorisasyon. Ito ay isang pagsasakatuparan. Kahit na hindi nakikita, siya ay may hawak na kapangyarihan sa kanilang mundo. Isang sway na maaaring makahadlang kung maling gamitin, ngunit maaaring mapanatili kung maayos ang pagkakalagay. Nagpasalamat siya sa kanila sa isang maliit na kilos at umatras na nagbigay daan sa eksena. Sa paglabas, isang batang lalaki ang natapilok sa hagdan at ang nagsasalita ay muntik nang mahulog muli sa lupa. Ang milyonaryo ay reflexively grabbed ito. Tumawa ang bata, "Salamat po," at tumakbo. Nakita ng kanyang dating asawa ang eksena at sa unang pagkakataon, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bumagsak ng isang bahagi na lampas sa neutralidad. Nang mawalan ng laman ang parisukat, ang natitira na lang ay ang tunog ng mahinang ulan at ang pagdidilim ng langit ng maaga. Nanatili siya hanggang sa makolekta ang huling trash bag, hanggang sa ang huling kable ay nagulungan. Hindi siya naghintay ng kaway, hindi naghanap ng gantimpala. Sa kanyang pag-uwi, nadaanan niya ang palaruan na inayos niya ilang araw at itinulak ang walang laman na swing na parang nag-iensayo ng hinaharap. Nag-vibrate ang kanyang telepono na may maikling mensahe. "Sa susunod na linggo, 5 p.m. Kung umuulan, malalaman natin ito." Sagot niya, "Malapit na ako." At sa unang pagkakataon mula noong kanilang muling pagkikita, ang salitang malapit ay hindi parang isang pagsalakay, parang isang lugar. Ang barangay hall ay hindi kahanga-hanga tulad ng mga bulwagan kung saan nakasanayan na tanggapin ang milyonaryo. Ngunit taglay nito ang isang tahimik na dignidad. Ang maputlang berdeng dingding ay nagpakita ng mga poster ng komunidad, isang bandila ng Pilipinas na nakasandal sa sulok, at ang mga maiingay na tagahanga ay nagpupumilit na talunin ang init ng hapon. Amoy ang lugar na pinakintab na sahig at bagong luto na kanin mula sa katabing kantin. Walang mga kolumnista, walang mga kamera, mga bata, magulang, at ina na nag-aayos ng mga plastik na upuan para sa pag-iensayo ng damit. Maagang
Dumating ang milyonaryo, nagparada ng 2 kalye, at maingat na naglakad patungo sa pasukan. Isang bote ng tubig at maliit na notebook lang ang dala niya. Sa bawat hakbang, hindi niya naramdaman ang pagiging isang negosyante at higit na parang isang lalaking natututong mag-navigate sa kanyang kapaligiran. Naroon na ang kanyang dating asawa, namimigay ng mga sheet ng lyrics ng kanta, nag-aayos ng makeshift lines, nagbabalanse ng autoridad at pagmamahal sa bawat kilos. Nang magtama ang kanyang mga mata, nagkaroon ng pagkilala ngunit hindi paghaharap. Isang bahagyang tango lang, parang may kumikilala sa isang voluntaryong manggagawa. Naunawaan niya ang mensahe. Hindi ito isang formal na pagbisita, isang maingat na presensya lamang. Humawak siya ng upuan sa dingding, umupo sa likod na hanay, at umupo bilang tahimik na manunood. Ang mga batang babae, habang sila ay tumuntong sa maliit na kahoy na entablado, napansin ang figura sa mga anino. Nagtaas ng kilay ang isa, inayos ng isa ang sampagitan na nakatali sa buhok. Ngumiti lang ang pangatlo, parang may natuklasang sikreto. Mas matatag silang kumanta. Pinalabas ang kanilang mga boses sa kabila ng mga naghuhumindig na tagahanga. Saglit na ipinikit ng milyonaryo ang kanyang mga mata at hinayaang tumagos ang musika sa kanyang natitirang mga depensa. Nakilala niya sa tono ng bawat boses ang indayog na pagmamay-ari rin niya at naramdaman niyang bahagi ng isang bagay nang hindi na kailangang maging sentro. Sa panahon ng pahinga, habang ang mga bata ay tumatakbo para sa tubig, isa sa mga batang babae ang naghulog ng kanyang sandal sa gitna ng silid. Tumayo siya nang hindi nag-iisip, kinuha ang sapatos at iniabot sa kanya, lumuhod upang maisuot niya ito. Saglit na tinitigan siya ng dalaga, parang may nakikilalang feature na walang pangalan, at bumulong ng salamat po bago tumakbo pabalik. Ang kanyang dating asawa ay pinanood ang eksena mula sa malayo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Nang matapos ang rehearsal, hinintay niyang makaalis ang lahat bago lumapit. Hindi ka dapat narito kapag nagkataon, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. I'm not here by chance, sagot niya. Nandito ako dahil pinayagan mo ako. Napabuntong hininga siya, nakatingin sa kanyang mga anak na babae na naglalaro sa background. Hindi ko pa alam kung tama, napansin nila. I get it too, halos pabulong niyang sabi. And it hurts, pero ayokong kunin sa kanila kung anong meron na sila. Gusto ko lang kung saan ako lumayo. Makapal ang katahimikan sa pagitan nila, mabigat sa alaala at takot. Pagkatapos ay nagtanong siya, kung may magtanong, kung malaman ng press, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na sabihin ang totoo? Ilang segundo rin siyang nakasagot. Tumingin siya sa mga babae pagkatapos ay sa kanya at sumagot, oo, kung dumating man ang araw na iyon, sasabihin ko. Hindi para sa akin, para sa kanila. Ang mga salita ay hindi sinalubong ng isang ngiti, ngunit sa isang bahagyang tango na parang nagre-rehistro ng isang pangako sa hangin. Pagkatapos ay idinagdag niya, gusto ko ng pagsubok, hindi ngayon, pero pag sinabi ko, walang abogado, walang press, para lang sa atin. Tumango siya, may bumara sa kanyang lalamunan. Anumang araw na gusto mo. Sa pagkakataong iyon ay hindi sumuko ang dating asawa, ngunit hindi rin nito isinara ang pinto. At para sa kanya, tagumpay na iyon. Umalis siya sa barangay hall habang isinara ng mga huling magulang ang mga upuan. Pakiramdam niya ay may nakalatag na pundasyon, maliit, marupok, ngunit sapat na matatag upang suportahan ang susunod na hakbang. Sa labas, ang kalangitan ng hapon ay pininturahan ng pula at ginto, at siya ay lumakad ng mabagal na parang natututo sa bigat ng oras. Sa unang pagkakataon, hindi siya naghahabol ng tubo o kapangyarihan. Hinahabol niya ang titulo ng isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ama. Ang mga alingawngaw ay hindi kailangan ng mga pahayagan upang magsimula. Ang kailangan lang ay mapagbantay na mga mata maingat na mga cellphone at matatalas na dila. Nakilala ng isang high society lady, ina ng kaklase ng mga babae, ang milyonaryo na nakaupo sa likod ng barangay hall.
Makalipas ang mga araw, kumakalat na ang tsismis sa mga bulwagan ng Makati. Alam mo bang dumalo siya sa community rehearsals? Mabilis na lumaki ang bulong. Ang milyonaryo, na noon pa man ay alam kung paano kontrolin ang mga headline, ay walang kontrol sa mga tsismis. At gaya ng laging nangyayari, ang tsismis ay hindi nag-iisa. May nagdagdag din na ang triplets ay kamukhang-kamukha niya kaya nagkataon lang. Sa susunod na business dinner, naramdaman niya ang bigat ng mga titig sa mesa. Ang isang dayuhang kasosyo na sinusubukang maging magalang ay nagtanong ng pabirong, "So namumuhunan ka ba sa mga proyekto ng koro ng mga bata ngayon?" Matalas ang sumunod na tawa. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya ng tuyo at iniba ang usapan. Ngunit sa loob niya, lumaki ang tunggalian. Tila itinulak siya ng buhay patungo sa bangin sa pagitan ng muling pagtatago o paglalantad ng katotohanang magpapabago, hindi lamang sa kanyang imahe, kundi sa kapalaran ng mga batang iyon. Narinig ng dati niyang asawa ang mga tsismis bago niya ito narinig. Binanggit ito ng isang kapitbahay sa palengke, inulit naman ng isa pa sa jeepney. Dumating dito ang sikat na negosyanteng iyon, dapat dahil sa kanyang mga anak na babae. Nang makita niya siya pagkaraan ng ilang araw, walang galit sa mga mata nito, tanging takot. "You promised discretion," sabi niya sa matigas na boses. "Kung ang lipunan ay magsisimulang ituro ang mga daliri sa kanila, hindi ko sila mapoprotektahan." Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya ang nagpakalat ng anuman, na kailangan lang ng isang pagkakita sa kanya para kumalat ang tsismis. "Then decide," pinutol niya. "Maaaring lumayo ka o nagmamay-ari ka." Ang salitang assume ay umalingaw-ngaw sa kanya na parang isang pangungusap. Buong gabi siyang gising, nakaupo sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ng skyline ng Maynila na iniilaw ng mga palatandaan at pinag-iisipan ng presyo ng bawat pagpipilian. Kung siya ay lumayo, uulitin niya ang kaduwagan ng mga nakaraang taon na hahatulan sila sa katahimikan at mantsa. Kung ipagpalagay niya, mawawala sa kanya ang bahagi ng imperyo, marahil ang kanyang mga kasosyo, marahil ang kanyang mga internasyonal na kontrata, ngunit makakakuha siya ng isang bagay na hindi pa niya nararanasan, katotohanan. Nagmature ang desisyon ng isang umaga. Nakatanggap siya ng hindi inaasahang mensahe sa kanyang cellphone. Isang larawan ng 3 babae na nakauniporme sa paaralan na nakangiti sa linya ng tanghalian. Walang caption, picture lang. Tinitigan niya ito ng mahabang minuto hanggang sa napagtanto niya ang sinisigaw na ng kanyang puso. Hindi na niya ito maitatanggi. Ang dugong dumaloy sa kanila ay dumaloy din sa kanya at bawat segundo ng katahimikan ay isang anyo ng pag-abandona. Nang sumunod na linggo, naimbitahan siya sa isang charity event sa Manila Hotel, puno ng mga kamera at mamamahayag. Ang asawa ng isang senador na kumuha ng mikropono ay nagpasalamat sa mga donor at hiniling sa kanya na magsabi ng ilang salita. Pagkakataon na niyang umatras, ngumiti sa publiko at magkunwaring normal. Ngunit sa entablado, huminga ng malalim ang milyonaryo at tinalikuran ang script na inihanda ng kanyang team. "Palagi kong pinag-uusapan ang mga tagumpay sa pananalapi dito," simula niya. "Ngunit ngayon, hindi ko na kayang magtago sa likod ng mga numero. Kailangan kong pag-usapan ang tungkol sa utang, isang utang na hindi pera, ngunit ng oras, ng presensya, ng katotohanan." Ang mga kamera ay gumulong, ang mga flash ay nawala. Natahimik ang buong kwarto. Nagpatuloy siya. "Ilang taon na ang nakalipas, nakagawa ako ng mga pagkakamali na naglayo sa akin sa mga taong hindi dapat iwanan. Ngayon, kung may isang bagay akong gustong aminin sa lahat, ito ay hindi na ako tatakas sa kanila o mula sa kinakatawan ko sa kanila." Hindi niya pinangalanan ang mga pangalan, hindi nagbigay ng mga detalye. Ngunit ang mensahe ay sapat na malinaw para maunawaan ng lahat. Nag-react ang press. Sa loob ng ilang minuto, pumutok ang mga headline sa mga portal ng balita. "Millionaire admits personal debt in public." Ang ilan ay tinawag itong isang iskandalo, ang iba ay tapang. Pero para sa kanya, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga, sa unang pagkakataon, wala ng sikreto. Nang gabing iyon,
Nang umalis siya sa hotel, nadatnan niyang naghihintay sa kabilang kalsada ang kanyang dating asawa. Wala siyang sinabi, hinawakan lang ng mahigpit ang mga kamay ng mga babae. Nagtama ang kanilang mga mata. Wala pang kapatawaran, ngunit may pagkilala. At iyon, para sa kanya, ay sapat na para magpatuloy. Naglabasan ng mga headline bago magumaga at sa oras na dumampi ang araw sa mga gusali ng Makati, naging usap-usapan na siya sa mga cafe, elevator at investment group. Ang mga pahayagan ay patuloy na nagpapatakbo ng sipi mula sa kanyang talumpati sa Manila Hotel. Binibigyang kahulugan ng mga komentarista ang mga salitang hindi binibigkas at iminungkahi ng mga kolumnista na tapos na ang panahon ng hindi mahipo na tycoon. Sa opisinang nababalutan ng salamin, tinitigan siya ng board na parabang tinulak niya ang kumpanya sa isang rip current. Ang pangkalahatang tagapayo ay nagsalita tungkol sa mga sugnay sa moralidad na naka-embed sa mga kontrata sa mga bangko sa Singapore at Hong Kong. Ang CFO sa isang neutral na boses ay nagpakita ng mga chart ng panganib na nanginginig sa bawat bagong chismis. Tahimik na nagtanong ang isang senior director kung intensyon niyang gawing confessional ang kumpanya. Pinakinggan niya ang lahat ng ito, pinagdaop ang mga kamay, at sumagot na balak niyang ibahin ito sa isang bagay na mabubuhay kahit na nahulog ang mga maskara. Ang katahimikan na sumunod ay hindi pagkakasundo. Ito ay pangamba. Sa labas ng salamin, iba ang reaksyon ng lungsod. Sa jeepney na pininturahan ng mga santo at superhero, umiling ang driver at sinabing, at least sinabi niya ang totoo. Ang sari-sari tindera ay nagtabi ng mga barya para sa sukli at nagkomento na ang lakas ng loob ay mahal, ngunit nililinis ang iyong pangalan. Huminto ang isang tricycle sa kanto ng barangay hall at ang kapitan na nakasuot na ng kanyang sombrero ay nangako na maglalagay ng mga voluntaryo sa tarangkahan ng paaralan kung magpasya ang press na lumampas sa kanilang mga hangganan. Ang kanyang dating asawa ay nakatanggap ng praktikal na tulong nang walang pasasalamat sa teatro. Masyado siyang abala sa pagprotekta sa mga babae. Tumawag siya sa punong guro, humiling ng pagbabago ng ruta ng paglabas at nag-ayos ng mga password sa kapitbahay. That night, she sent him a short message. Walang kamera sa gate. Kapag nagpakita ka, mawawala ako. Sumagot siya, naiintindihan, at sa unang pagkakataon, nadama ang bigat ng salitang sumunod bilang proteksyon, hindi pagpapasakop. Ang mga elite ay hindi nagpapatawad. Ang mga imbitasyon ay sumingaw. Ang mga hapunan ay na-reschedule. 2 pondo ang nagsuspinde sa mga disbursement hanggang sa karagdagang pagsusuri ng reputasyon. Ipinahiwatig ng isang kolumnista na ang kanyang mga pahayag ay isang kalkuladong pagtatangka upang maiwasan ng isang pag-audit isang maginhawang kasinungalingan na nakahanap ng kanlungan sa masamang kalooban. Tinanggihan niya ang mga panayam sa panunood at naglathala lamang ng isang tuyong pahayag. Ang mga bata ay hindi isang isyu, igalang ang kanilang privacy. Kasabay nito nagsampa siya ng kaso upang pigilan ang paglalathala ng mga larawan ng 3 babae. Hindi niya ginamit ang kanilang mga apelyido, ngunit sumunod sa batas. Ang hukom na naka-duty ay nagbigay ng injunction ng gabiring iyon. Ang mensahe sa madaling salita ay may tatak ng kapangyarihan ng Estado, tumawid sa linya, magbayad ng mahal. Sa gitna ng bagyo, tumunog ang telepono na may mga boses na hindi bangkero. Nakipag-ugnayan sa kanya ang mga dating empleyado para sabihing, nakita kitang inaayos ang saksakan sa plaza. Isang guro sa paaralan ang nagsabi sa kanya, emosyonal, na ang buong klase ay kumain ng hindi nagbabayad nang walang sinumang nanggugulo. Isang maliit na matandang babae mula sa Quiapo ang nagpadala ng isang bote ng sampagita gamit ang motorcycle courier, walang resibo, pabango lang. Inilagay niya ang lahat sa isang kahon na parang nag-i-archive ng patunay na kinikilala pa rin ng mundo ang mga kilos kapag hindi ito inihayag gamit ang isang trumpeta. Ang panggigipit mula sa kanyang mga kasosyo ay umabot sa bingit
ng hindi kakayanin ng ang $1 billion na kontrata sa Cebu ay nangangailangan ng dagdag na sugnay, isang press conference upang i-clear ang paternal insinuations. Pirmahan ito at magagarantiyahan namin ang kapayapaan ng isip, sabi nila. Pumikit siya saglit at nakita niyang papalabas silang 3 ng school na may dalang maliliit na payong. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabing hindi. Nawalan siya ng kontrata. Hindi niya sinasadyang nakakuha ng isang linya ng mga ordinaryong tao na nagsimulang magkomento sa mga istasyon ng radyo ng komunidad na sa pagkakataong ito isang mayamang tao ang nawalan ng pera upang tuparin ang kanyang salita. Bulong ni Karma sa kanyang tainga, hindi bilang isang sumpa, ngunit bilang isang kumpas. Tahimik na pinanood ng kanyang dating asawa ang pagdanak ng dugo. Hindi siya nag-alok ng aliw, ngunit nagbigay siya ng mga pulgada na para sa kanya ay milya. Pinahintulutan niya siyang lihim na mag-iwan ng isang kahon ng mga aklat ng mga bata sa silid-aklatan ng paaralan. Sumang-ayon siya na sakupin ng pondong pang-edukasyon ang isang field trip para sa buong klase nang walang nakakaalam kung saan ito nanggaling. Ipinasa niya ng walang komento ang isang email mula sa punong guro na may bagong listahan ng mga supply. Binili niya ang lahat sa pantay-pantay na batch para walang maiwanan na bata. Natutunan niya na ang pagpansin ay hindi pag-iisa, ito ay pag-level. Nang tuluyang matunto ng press ang barangay hall, nakakita sila ng saradong pinto at may mensahe mula sa kapitan. Private Children's Event. Balik sa ibang araw. Isang kamera ang nagpatuloy. Ang komunidad ay nakapila na parang pader ng mga payong. Nagmamasid siya mula sa malayo, isang bloke ang layo, nakaramdam ng hiya at pasasalamat sa paraang nakakalito sa kanyang dibdib. That night, he typed a message that he deleted 3 times before. Send, kung gusto mo I can set the test date at your own pace, no lawyer, no audience. Para lang kapag kailangan mo, handa na ang katotohanan. The reply came 2 hours later. 20 days from now, I'll let you know where. Hanggang doon, silence and routine. 20 araw kung saan sinubukan ng mundo na hilahin siya papunta sa entablado at pinili niya ang backstage. Umalis siya sa 2 pampublikong pagpapakita, kinansela ang isang cocktail party at sa oras ng kaganapan ay nagsasalansa ng mga plastik na upuan sa pagtatapos ng isang pag-iensayo. Hindi nakikita bilang angkop sa isang taong nakagawa ng pagkakamali sa publiko. Nawalan siya ng sponsor at nakakuha ng makeshift mural sa pader ng barangay. Ang maliliit na kamay na pininturahan ng gouache na may katagang salamat sa katotohanan. Nawawala ang kanyang pangalan at ito ang nagparamdam sa kanya na marahil sa wakas ay nasa tamang landas na siya. Noong huling Biyernes bago ang nakatakdang petsa na korner, siya ng isang reporter sa labasan ng elevator na may tanong na ibinubulong ng lahat. Mga anak mo ba sila? Maaari sana siyang makatakas sa mga hindi malinaw na sagot, ngunit pinili niya ang parehong salita na inuulit niya mula nang bumagsak ang tubig. Responsibilidad. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at bago sumara ang pinto, idinagdag ng hindi tumitingin sa kamera. Kung ano ang totoo ay sasabihin sa tamang paraan, sa tamang panahon. Hanggang doon, protektahan ang mga hindi pa napiling mapabilang sa kwentong ito. Sinarado ang pinto. Ang salamin ay sumasalamin sa isang naiinip na lungsod. Huminga siya, naramdaman ang bigat ng mangyayari, at napagtanto na, gaano man sinubukan ng mundo na isulat ang etiketa ng araw sa kanyang noo, ang sumusulat sa susunod na kabanata ay mga hakbang na ginawa ng walang babala. Hindi pa dumaan ang bagyo, pero kahit papaano hindi na siya napaatras ng ingay nito. Natulak siya pasulong kung saan magkakaroon na ng address at date ang katotohanan. Ang 20 araw ay parang mapupunit na wire. Tuwing madaling araw, ang milyonaryo ay nagising na may parehong tanong na humahampas. Paano kung ang pagsubok ay patunayan sa mundo kung ano ang nakikita ko na sa kanilang mga mata? Sa kaibuturan, walang pag-aalinlangan, ngunit ang pang-agham na pormalidad ay naging isang pangungusap. At ang isang pangungusap sa kanyang mundo ay nagdala ng mataas na presyo.
Ang press ay naghintay ng sabik. Sinubukan ng ilang mga kasosyo na pigilan siya at kahit na ang mga matagal ng kaibigan ay tumawag sa kanya sa gabi na may payo na parang mga utos, isipin ang kumpanya, isipin ang mga shareholder, maging makatuwiran. Ngunit hindi na niya nais na maging makatuwiran lamang. Sa unang pagkakataon, gusto niyang maging buo. Sa opisina, ang presyon ay tumataas. Ang isang kumpidensyal na dokumento ay umiikot sa mga direktor na nagmumungkahi ng kanyang pagbibitiw kung ang pagsubok ay nakumpirma ang pagiging ama. Inaangkin nila na ang personal na iskandalo ay nakakahawa sa pamamahala. Binasa niya ng mahinahon ang bawat linya at sa halip na pumirma o mag-react, pinunit niya ang papel sa harap nila. "What you call a scandal, I call life," he said, his voice firm. Ang pangungusap ay kumalat na parang kislap sa mga bulwagan. Para sa ilan, ito ay patunay ng pagkabaliw. Para sa iba, hindi inaasahang tapang. Sa labas, ang bayan ay tumugon gaya ng dati, hati. Tinuya siya ng mga mayayamang kolumnista na sinasabing nawalan siya ng malay. Ang mga istasyon ng radyo ng komunidad at maliliit na pahayagan ay naglalarawan sa kanya bilang isang taong sa wakas ay naglaglag ng maskara. Sa barangay, dinidikit ng mga bata ang mga guhit ng pamilyang apat na magkahawak kamay sa tarangkahan ng paaralan, na walang nakasulat na apelyido, makulay na kulay. Nakita ng kanyang dating asawa ang mga poster, pinunit ang ilan upang protektahan ang mga batang babae, ngunit itinago ang isa sa mga ito sa kanyang pitaka na maingat na nakatiklop. Nang magkita sila sa isang discreet coffee shop para plansahin ang mga detalye, ramdam na ramdam ang tensyon. Nauna siyang dumating, matigas ang kanyang tindig, may pagdududa ang kanyang mga mata. Umupo siya sa tapat, sunsuit, light shirt lang. Sa pagitan nila, 2 tasa ng kape ang umuusok. "The test will be next week. I insisted it be in a private clinic, away from journalists," she said. "Kung tumagas, mawawala tayo." Pumayag naman siya agad. "Ayoko ng show. Gusto ko yung totoo," sagot niya. Pinagmasdan niya ito ng mahabang segundo bago nagtanong, "Paano kung totoo? Handa ka na bang sabihin sa mundo?" Huminga siya ng malalim, tinitigan ang refleksyon niya sa bintana, at sumagot, "Hindi ako handa, pero gagawin ko pa rin, dahil hindi na mahalaga kung handa na ako. Ang mahalaga alam nila kung sino sila." Naputol ang katahimikan ng sumunod na nag-vibrate ang cellphone niya. Isang anonymous na mensahe. Muli, "Kung magpapatuloy ka, sisirain ka namin," kasama niya. Ipinakita niya ang screen seryoso. "Sinusubukan nila akong patahimikin," sabi niya. "Kaaway mo sila, hindi ko." Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, batid na ang kanyang pinili ngayon ay naglalagay hindi lamang sa kanyang buhay sa panganib, kundi pati na rin sa kanila. At sa sandaling iyon ay tumanda ang desisyon, hindi siya aatras anuman ang mangyari. Sa mga sumunod na araw, dinoble niya ang kanyang proteksyon. Nag-hire siya ng pribadong security sa discreetly but without ostentatiously watching over the school. Bumisita siya sa barangay hall at nag-alok ng hindi nagpapakilalang tulong sa pagsasaayos ng library ng komunidad na nagbibigay katwiran na kung may maghanap, hayaan silang maghanap ng mga libro, hindi gumawa ng kaguluhan. Napangiti ang kapitan higit na nauunawaan ang mga salitang ipinarating. Habang papalapit ang petsa, nagsimulang magkaroon ng bangungot ang milyonaryo. Nakita niya ang 3 babae na tumatakbo palapit sa kanya, ngunit palaging may hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa kanila. Sa panaginip, sinubukan niyang akyatin ito, ngunit habang mas mataas ang kanyang inakyat, mas mataas siya. Nagising siyang pawisan, ang bilis ng tibok ng puso, at sa bawat pagmulat niya, naaalala niya, hindi ito panaginip, ito ay isang metapora. Ang pader ay laging naroon, nagawa sa pagmamataas, katahimikan at kaduwagan. At ngayon, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataong sirain ito. Isang araw bago ang pagsusulit, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang nakatagong numero. Ang boses sa kabilang dulo ay pamilyar, matanda na pagmamay-ari ng isang makapangyarihang kasosyo. "May oras pa para huminto. Mabubura natin ito.
Ipadala kayong tatlo sa ibang bansa at magagarantiyahan ng komportable at tahimik na buhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at sumagot, I don't want purchase silence. I want a lived future. At ibinaba niya ang tawag. Samantala, inihanda ng dating asawa ang mga dalaga nang hindi ibinunyag kung ano talaga ang mangyayari. Sinabi lang niya na sasailalim sila sa isang mahalagang pagsusuri sa kalusugan. Ang mga bata ay walang pag-aalinlangan, inosenteng nilalaro nila ang kanilang mga sarili. Ngunit sa kanyang puso, napakalaki ng takot. Ang takot ay hindi sa kahihinatnan, ngunit sa bagyo na susunod. Noong gabing iyon, sa kanyang apartment, dumungaw sa bintana ang milyonaryo at bumulong sa sarili, bukas ay hindi tungkol sa akin, tungkol ito sa kanila. At ang pariralang iyon, na paulit-ulit na, parang panalangin, ang nagpanatiling nakatayo sa kanya sa harap ng pinakadakilang katotohanan na naharap niya kailanman. Ang pribadong klinika sa Makati ay nagkaroon ng mahusay na pagsasanay na katahimikan ng mga lugar na nagbebenta ng pagpapasya. Tinted na mga bintana, isang minimal na reception area. Ang air conditioning ay sumasabog sa ginaw na tila nangangailangan ng katahimikan. Maaga siyang dumating ng ilang minuto, walang suit, isang light shirt at isang simpleng sobre na naglalaman. Lamang ng isang dokumento at panulat. Wala siyang dalang katulong, walang nakikitang seguridad. Huminga lang siya ng malalim bago itinulak ang pinto at nakita sa kabilang banda ang dating asawa na nakaupo kasama ang tatlong babae. Ang buhok na nakatali sa makukulay na elastics, suot na sneakers, ang electric restlessness ng mga bata na hindi maintindihan kung bakit ang mga matatanda ay maaaring maging seryoso sa isang maaraw na umaga. Nakangiting profesional ang receptionist. Nagbigay siya ng mga form na may mga numero sa halip na mga pangalan, mga protocol na pinalitan ang mga pagkakakilanlan ng mga barcode. Tahimik siyang nagpasalamat sa kanya, salamat po, at pinuna ng mga ito nang hindi umiling na parang pumipirma sa isang kasunduan sa kanyang sarili. Ang kanyang dating asawa ay pumirma pagkatapos binabasa ang bawat linya, tinitingnan ang mga sugnay sa pagsisiwalat na nagpapatunay na ang mga ulat ay ihahatid lamang sa pamamagitan ng kamay. Nang tanungin ng attendant kung paano nila gustong magbayad, sinubukan niyang iabot ang kanyang card. Ngunit tumingala ito at unang sinabing, akin na ang kalahati. Tumango siya. Ang pagbabahagi ay isa ring paraan ng proteksyon. Tinawag nila kami sa isang maikling numero, isang berdeng ilaw sa itaas ng pinto. Amoy alak at bagong papel ang hallway. Sa loob, ipinaliwanag ng isang technician ang pamamaraan sa isang mabagal na boses. Oral swab, sterile cotton swabs, 3 sample para sa bawat isa, 2 para sa kanya, chain of custody photographed, seal signed. Pinaupo niya ang unang babae. Tinitigan niya ang cotton swab na may kuryosidad at takot. Siya kinuha ng isang hakbang pasulong reflexively, huminto sa gitna, naghihintay ng tingin ng kanyang ina. Sinukat ng kanyang dating asawa ang kilos, sumang-ayon na may maliit na tango. Yumuko siya sa taas ng bata, itinuro ang sariling mukha at pabirong bumulong, nakikiliti, pangako. Ang batang babae ay ngumiti ng walang ngipin, hinawakan ng teknisyan ng pamunas at lumipas ang unang mahirap na minuto. Ang pangalawa ay dumating na mas mahiyain. Ang pangatlo ay gustong tularan ang katapangan ng 2 pa. Ang bawat koleksyon ay kinunan ng larawan, tinatakan at tinatakan ng oras at minuto. Nang turn na niya, iniabot niya ang dokumento, ibinuka ang kanyang bibig at naramdaman ang pamunas ng bulak sa kanyang panloob na pisngi na parang pumipirma mula sa loob. Nagpasalamat sa kanya ang technician, tiningnan ang mga seal at hiniling sa kanilang 2 na i-initial ang mga label. Napansin niya ang kanyang mga kamay. Hindi ito nanginginig. Huminga lang sila ng malalim sa pagitan ng isang papel at isa pa. Sa sulok ng silid, isang antigong orasan ang minarkahan, ang oras sa mga ticks na kahawig ng mga maingat na martilyo. Sa wakas dinala sila sa isang maliit na waiting room na walang telebisyon,
mga asul na upuan lamang at isang mataas na bintana kung saan walang pakialam ang Maynila. Isa sa mga batang babae ang humila sa braso ng kanyang ina. Kailan matatapos ang pagsusulit? Sagot ng dating asawa, tapos na, ngayon ay maghintay na lang. Ilang araw? 7 araw ng trabaho, sabi ng technician, muling lumitaw na may mga resibo at mga tagubilin. 7 araw ng trabaho, 2 simpleng salita, isang kalaliman. Ginawa niya ang math sa kanyang ulo, nagkalkula ng mga pagpupulong, nag-imagine ng mga headline, mga inaasahang tanong na hindi niya sasagutin. Inilagay ng dating asawa ang mga papel sa isang murang folder na tila mas malakas kaysa sa anumang ligtas. Tumayo siya para umalis at sa isang segundo, nagtama ang kanilang mga mata nang walang pangungusap. May pagod, may katigasan, may sinulid na hindi masisira. Sa kanyang paglabas, napansin niya ang pag-click sa pasilyo. Nag-vibrate ang cellphone ng isang delivery person kung saan hindi dapat. Isang kakaibang hitsura na masyadong malapit. Lumapit ang receptionist, hiniling sa kanya na ilagay ang device at ipinaliwanag ang patakaran sa pagiging kumpidensyal ng klinika. Ang eksena ay tumagal ng 3 segundo, sapat na upang ipaalala sa kanya na ang labas ng mundo ay ngumunguya ng mga lihim. Bahagya niyang hinawakan ang counter at tinanong kung kailangan pa ba nila ng anumang bagay upang masecure ang proseso. Tiniyak sa kanya ng technician, lahat ay selyado, dobleng chain of custody, isang pisikal na ulat na inihatid lamang gamit ang isang password at dokumento. Walang email, walang tawag sa telepono. Muli siyang nagpasalamat. Sa parking lot, lumilikha ng maikling anino ang huli na liwanag ng umaga. Gusto ng mga babae ng ice cream. Ang kanyang dating asawa ay nangako ng isang batya upang pagsaluhan sa bahay. Isinaalang-alang niya ang pag-aalok, ngunit nagpasya na huwag sirain ang nakagawiang. Sa halip, lumakad siya ng ilang hakbang sa tabi nila, isang magalang na distansya at tahimik na sinabi, "Kung sa tingin mo ay dapat akong nandoon kapag nakuha mo ang mga resulta, ako ay pupunta. Kung hindi, hihintayin ko ang iyong appointment." Pinahaba niya ang katahimikan na parang tulay at sumagot, "Ipapaalam ko sa iyo." Then she crossed the street with the 3 of them holding hands, forming a line he decided not to cross. Pagbalik sa sasakyan, sumabog ang kanyang telepono ng mga missed calls. Ang legal na departamento ay humihingi ng mga update. Isang kolumnista ang nagpadala ng mensahe na may narinig ko na amoy pain. Binura niya ito ng hindi binubuksan. Tinawag niya lamang ang hindi kilalang abogado para sa pondo ng edukasyon. Anumang tumagas, ang prioridad ay protektahan ng mga bata. Kinumpirma ng abogado na handa na ang mga paunang injunction, alerto sa Public Prosecutor's Office, makipag-ugnayan sa kapitan. Ibinaba niya ang tawag at tinitigan ang kanyang refleksyon sa rearview mirror. Mas matanda kaysa sa nakaraang araw, mas buo kaysa sa nakaraang araw. Mahaba at tahimik ang hapon. Sa bahay, hinubad niya ang kanyang kamiseta, nakayapak, binuksan ang mga bintana at pinapasok ang Maynila na may symphony ng mga tricycle at jeepney. Isinulat niya sa isang papel na hindi niya planong ipakita. Kung ang katotohanan ng pagsusulit ay kapareho ng nabubuhay sa aking mga mata, sasabihin ko sa iyo. Kung ito ay iba, hahawakan ko pa rin. Tinupi niya ang sheet at inilagay ito sa tabi ng dilaw na litratong nakita niya ilang araw na nakalipas. Isang beses lang nag-vibrate ang telepono noong gabing iyon. It was her. "I'll pick the girls up from school on Monday. If there's any press, mawawala tayo ng 1 linggo. Keep your side quiet." Sumagot siya ng oo at sa unang pagkakataon sa mga linggo, nakatulog ng walang hirap. Mababaw ang tulog, parang lawa na sumasalamin sa lahat, ngunit natutulog pa rin. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ng lungsod ang koro ng mga alingaw-ngaw. Maaga siyang pumasok sa trabaho, tumanggi sa mga pagpupulong na gustong tukuyin ang pagkontrol sa pinsala, pinirmahan lamang niya kung ano ang apurahan, at sa panahon ng kanyang pahinga sa tanghalian, naglakad ng 3 bloke ng walang layunin na parang nag-eensayo ng naghihintay. Ang salitang 7 ay paulit-ulit na parang invisible metronome. Sa ilaw ng trapiko,
Isang batang lalaki na nagtitinda ng dyaryo ang nakaturo sa langit at ngumiti ng walang dahilan. Ngumiti siya pabalik. Ito ay hindi isang tanda. Ito ay isang pagpos. At minsan iyan ang ibinibigay ng buhay kapag ang katotohanan ay dumarating. Isang maliit na paghinto kung saan may puwang para sa paghinga at isang tahimik na pangakong hindi tatakas kapag dumating na ang sobre. Ang 7 araw ng trabaho ang naging pinakamatagal sa kanyang buhay. Bawat umaga ay parang isang ipinagpaliban na sentensya, bawat gabi ay isang sinuspinde na paghatol. Ang lungsod ay napuno ng mga alingaw-ngaw. Ang mga kolumnista ay nag-claim na sila ay may maaasahang mapagkukunan. Ang mga mamamahayag ay nag-set up ng maingat na pagbabantay malapit sa paaralan at ang mga shareholder ay nagpilit para sa paglilinaw. Ngunit ang klinika ay nanatiling hindi malalampasan. Mga selyo, protocol, panunumpa ng lihim, walang nakatakas. Gayunpaman nananatili ang tensyon na parang usok. Sa 2nd araw, isang mamamahayag ang lumapit sa kanya habang papalabas siya ng gusali. "Sir, maaari mo bang kumpirmahin ang mga tsismis tungkol sa triplets?" Parang panaang tanong sa hallway. Hindi siya sumagot. Nagtaas lang ng kamay in a gesture of denial at tinungo ang sasakyan niya. Sa 3, isang hindi kilalang sobre ang dumating sa harap ng pintuan ng apartment. Dapat na mga resulta na nakaprint sa murang papel. Binuksan niya ito, binasa ang halatang palsipikado at mapait na ngumiti. Maging ang mga kasinungalingan ay sinubukang unahan ang katotohanan. Ibinigay niya ito sa kanyang abogado na tumawag sa pulisya upang tuklasin ang nagpadala. Habang sinusubukan ng mundo na pilitin ang mga sagot mula sa kanya, ginugol niya ang kanyang mga gabi sa pagsusulat ng mga liham na maaaring hindi niya maihatid. 3 letra, isa sa bawat babae. Kung ang pagsusulit ay nagsasabi ng kung ano ang alam ko na, gusto kong malaman mo na hindi kailanman kakulangan ng pagmamahal, ngunit ng lakas ng loob. Kung iba ang sinasabi ng pagsusulit, gusto kong malaman mo na lagi akong nandiyan. Itinago niya ang mga nakatiklop na pahina sa parehong kahon, kung saan itinago niya ang mga tala ng pagkabata at ang dilaw na litrato. Sa bawat linya na nakasulat, nadama ko ang bigat ng responsibilidad na nagbabago sa layunin. Ang kanyang dating asawa, para sa kanyang bahagi, ay nanatiling ganap na tahimik. Nagpadala lamang siya ng maikli at halos nakakode na mga mensahe. Mabuti naman. Walang press ngayon. Nag-rehearse sila ng kanta. Ito ang paraan niya ng pagsasabing nabubuhay pa rin ang mga babae sa kabila ng bagyo. Isang araw sa 5, nagpadala siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Isang larawan nila na nagpinta ng mga poster para sa school fair. Lahat ay natatakpan ng pintura, nakangiti. The attached note read, "Mga bata pa lang sila, tandaan mo yan." Tinitigan niya ang larawan hanggang sa siya ay makatulog. Nauunawaan na ang anumang mga paghahayag sa hinaharap ay kailangang maingat na hawakan upang hindi nakawin mula sa kanila ang mayroon pa rin silang pinakamahalaga, ang kanilang pagkabata. Sa 6 na araw, ang presyon ay umabot sa rurok nito. Mabilis na nagpulong ang lupon ng mga direktor kung saan hinihiling ng ilang mga direktor ang kanyang agarang pagbibitiw upang mapanatili ang halaga ng kumpanya. Nakinig siya sa katahimikan. Pagkatapos ay tumayo at sinabing simple, "You confuse value with price. What I'm advocating has no price tag." Umalis siya sa silid bago sila makaboto at ang kanyang pagkawala ay gumawa ng higit na ingay kaysa sa anumang pananalita. Sa bisperas ng mga resulta, ang lungsod ay tila nagpipigil ng hininga. Mapilit na tumawag ang mga reporter. Nagbanta ang mga shareholder na magsampa ng mga kaso. At kahit na ang mga malalapit na kaibigan ay umiwas sa pakikipag-ugnayan, sa takot na matangay sa iskandalo. Gayunpaman nakaramdam siya ng kakaibang kalmado. Ginugol niya ang araw sa pagbisita sa mga simpleng lugar. Ang parisukat ng kapitbahayan, kung saan ang indayog ay lumalamig pa rin sa hangin. Ang karinderya ng paaralan na ngayon ay napunan ng pondo ng edukasyon. At sa wakas Manila Bay, kung saan ang mga alon ay bumagsak sa seawall
na parang tambol na nagpapahayag ng isang tadhana. Noong hapong iyon, nagpadala siya ng huling mensahe sa kanyang dating asawa. Kung anuman ang kahihinatnan gusto kong malaman mo, handa akong pumalit o manatili. Ayoko lang tumakas muli. Nagtagal siya bago tumugon, ngunit nang tumugon siya, malinaw ang kanyang mga salita. Kung gayon ay naroon ka, bukas. Hindi kailangan ng karma ng madla, ngunit nangangailangan ito ng mga saksi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at naunawaan. Ang susunod na araw ay hindi lamang ang paghahayag ng pagiging ama. Ito ang magiging tahimik na paghatol sa buong buhay niya. At sa pagkakataong ito, wala nang takas. Madilim ang araw sa Maynila, mabigat ang langit na parang alam mismo ng lungsod na isang pangungusap ang babasahin. Binuksan ng klinik ang mga pintuan nito sa ganap na 9:00 at naroon na ang milyonaryo nakaupo sa leather reception bench. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso sa bawat pagkislot ng wall clock. Makalipas ang ilang minuto, dumating siya kasama ang 3 babae. Walang makeup, walang adornments. Puro poise ng isang taong pagod na sa paghihintay. Ang mga bata na hindi pa rin napapansin ang bigat ng umaga ay naglalaro ng mga pansamantalang manika, tumatawa ng malakas na parang ang mundo ay hindi nangahas na pabigatin sila. Tinawag sila sa isang private room. Pumasok ang doktor na may makapal at kayumangging sobre na selyado ng 3 selyo. Ipinatong niya ito sa mesa na parang nagdedeposito ng sagradong bato. Ang kanyang dating asawa ay pinalawak ang kanyang kamay, ngunit nag-alinlangan. Ganoon din ang ginawa ng milyonaryo. Saglit silang nagkatitigan na para bang hinahanap sa mukha ng isa't isa ang lakas ng loob na buksan ang maaaring makapagpabago ng lahat. Siya ang nagpunit ng selyo, dahan-dahan, ang bawat tunog ng papel ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Ipinaliwanag ng doktor ang mga protokol, ngunit walang nakinig. Nang lumitaw ang mga huling salita na nakaprint sa malamig na mga titik, ang kanyang hininga ay nahuli. Nakumpirma ang pagiging tugma sa 99.9%. Ang mga babae ay kanyang mga anak na babae. Ang katahimikan ay ganap. Pumikit ang kanyang dating asawa hindi sa sorpresa kundi sa pagbibitiw. Alam na niya. Ganon din siya. Ang ulat ay nagbigay lamang ng boses sa kung ano ang sinisigaw ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang mga babae, na curious, ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng papel. Ngumiti ang kanilang ina, pinilit ang mahinang tono at sinabing, ibig sabihin lang ay pamilya tayo. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Hindi na kailangan. Naramdaman ng milyonaryo ang pagtulo ng mga luha, ngunit pinigilan ito. Maingat niyang hinawakan ang papel na parabang isang buhay na bagay. Tumingin siya sa kanila at napagtanto kung gaano niya na-miss mga kaarawan, mga unang hakbang, mga lagnat sa umaga, ang kagalakan ng marinig ang unang salita. Ang bigat ng kawalan ay durog sa kanya, ngunit kasama nito ang posibilidad ng isang bagong simula. Tumingala siya at sinabi, sa manipis na boses na parang panalangin, hindi na ako magtatago pa. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang balita. Gaano man karaming mga protocol ang mayroon, ang lungsod ay laging nakakahanap ng paraan upang sirain ang mga pader. Sumabog ang mga headline sa mga website, Millionaire Acknowledges Triplets. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nataranta. Ang mga kolumnista ay nahati sa pagitan ng pangungutya at kadakilaan, at ang mga kaaway ay nagpahid ng kanilang mga kamay. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Hindi lang batikos ang idinulot ng mga epekto. Sa mga lansangan, sa radyo, at sa social media, ang kanyang kilos ng paglabas ay nakitang pambihirang lakas ng loob. Nagsimulang ipagtanggol siya ng mga ordinaryong tao. At least, sinabi niya ang totoo. Nagkamali siya, pero binago niya. Mas gusto namin ang isang yumaong ama kaysa sa walang ama. Ang karma na laging tahimik na nanonood ay naghatid ng toll nito. Ang kanyang dating asawa, na sa loob ng maraming taon ay nag-iisa sa pasanin,
Ngayon ay nakita ang bigat na nahati. Wala pa ring kapatawaran, ngunit may puwang para huminga. Ang mga batang babae na hindi maintindihan ang buong unos ay napangiti na lamang sa katotohanang nasa tabi niya sila na parang kinikilala sa wakas ang presensyang na-miss nila. Nang gabing iyon, ang mansyon ng milyonaryo ay walang laman ng mga bisita at puno ng dayandang. Naglakad siya patungo sa silid-aklatan, binuksan ang drawer kung saan siya nagtatago ng mga kontrata, mga ulat at mga numero at inilagay ang selyadong papel ng pagsusulit sa loob. Isinara niya ang drawer, parang nagsasara ng isang panahon. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tinawagan ng paaralan. Hiniling niya na ang kanyang kontribusyon ay itala ng hindi nagpapakilala, nang walang pangalan sa mga plake, nang walang mga talumpati. Gusto lang niyang matiyak na walang bata sa klase na iyon ang magugutom. Sa buong bayan, ang kanyang dating asawa ay nakaupo sa kanyang balkonahe. Ang kanyang mga batang babae ay natutulog sa tabi niya at pinag-isipan ang lahat ng kanyang naranasan. Sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi niya naramdamang nag-iisa. Nanatili pa rin ang sama ng loob, ngunit may isang bagay sa kanyang loob na nagsabi sa kanya na maaring may puwang para sa muling pagtatayo, hindi ng pagmamahalan, kundi ng dignidad. Pagkalipas ng mga araw, nakita ang milyonaryo na naglalakad na magkahawak kamay kasama ang tatlong babae sa plaza. Walang seguridad, walang flash, siya lang at sila ang nakakaranas ng simple. Nang may lumapit para kumuha ng litrato, nagtaas siya ng kamay at humingi ng respeto. Inalis ng lalaki ang kanyang telepono at nagpatuloy ang grupo tulad ng ibang pamilya. Ang asawa, na inabandona ng panlipunang pagmamataas, na minsan ay nanunuya sa kanyang dating at hinatulan siya sa katahimikan, ngayon ay umani ng lason ng kalungkutan. Hindi na siya gusto ng mga partido, hindi na siya iniimbitahan ng mga hapunan, at ang kanyang anino ay naaalala lamang bilang simbolo ng pagmamataas. Samantala, ang dating asawa na nagtiis ng mga taon ng pag-abandona ay tahimik na bumangon lumakas. At ang milyonaryo na dating naniniwala na ang kapangyarihan ay dominasyon, ay natuklasan na ang pinakamalaking tagumpay ay ang pag-amin sa katotohanan kahit nahuli na. Nawala na ang alak na minsang nabahiran ng mga damit sa mga handaan. Sa lugar nito natunaw ang ice cream sa mga daliri ng mga babae at umalingaw-ngaw ang tawa sa plaza. Doon sa karaniwan na nagpasya ang karma na isagawa ang hustisya nito. Walang panoorin, walang palakpakan, ang simple at hindi maiwasang pagbabalik ng lahat ng ipinagkait. At sa paglubog ng araw sa ibabaw ng Maynila, pagtitina sa langit ng ginto at lila, napagtanto niya na ang buhay ay nagbigay sa kanya ng eksakto kung ano ang nararapat sa kanya, hindi kapalaran, hindi kapangyarihan, ngunit isang bihirang pagkakataon na magsimulang muli. At iyon pagkatapos ng lahat ay ang pinakadakilang regalo na maaaring ibigay ng kapalaran.